Magandang araw po and mega love shoutout sa lahat po ng ating mga manonood sa Ang Sulok Makoy ng Mundo. Magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na naman si Kapitan Nani Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, ibibigyan natin ng reaction itong mga umiinit, no? Nagliliyab na mga issue about dito kay Dodong Ruel at kay Langga Rachel. And unang sa lahat, shout out po sa Rochelle community, no? At sa lahat po ng mga sumusuporta na ngayon ay medyo nakahati na, no? May supporters si Langga Rachel, may supporters si Dodong Ruel, which is natural lang yan kasi ang mga supporters may mga kanya-kanyang loyalty yan, may mga kanya-kanyang mga choices yan kung sino yung kanilang susuportahan. So dito kay Dodong Ruel, mostly yung mga supporters na talagang sumusuporta sa charity, no? Naandyan yung loyalty nila kay Dodong Ruel. Dito naman kay Langga Rachel, ito yung mga supporters ng Rochelle, no? At saka may mga tao din naman talaga na ang loyalty nila ay kay Langga Rachel, no? So very normal naman yon. So grabe ang issue guys, no? Dumating sa punto na talagang meron na talagang mga hindi magagandang salita na lumalabas. And napanood ko yung live ni Madam MC Marlene Chang kanina. So opinion niya yon, saloobin niya yon, analyzation niya yon. So kanya yon, respeto natin yon. Napanood ko din yung live ni Tatay Raisan kanina. So syempre natural lang sa isang tatay na depensahan niya yung anak niya, at kung merong mga taong una-unang masasaktan, yun po ay yung magulang. At si Tatay Raisan, yun po yung naramdaman niya, nasaktan siya para sa kay Langga Rachel, which is normal sa isang magulang yun guys, no? Minsan tayo mga magulang, mas nasasaktan pa tayo, no? Compare doon sa mga anak natin na sila yung nababash, no? So natural lang yan guys. Kung pwede nga lang natin gawing shield yung katawan natin para magiging safe yung anak natin, di ba? So normal lang yun, no? And then nakita ko yung post ni Daddy Donut. So ito yung pinagkakaugatan kung bakit umiinit yung issue ngayon, dahil dito sa paglabas ni Daddy Donut ng conversation na kung tutuusin guys, hindi na ito sakop ng issue Kumbaga, I mean, this is 2024 na issue. Tapos na yun no, napag-usapan na yon, nagkaayos na si Dodong Ruel at si Langga Rachel, which is natural, no? Natural lang yan, common scenario sa mga magkarelasyon na minsan nagkakaroon talaga ng misunderstanding, miscommunication, away-bati, no? And that was happened 2024. So hindi na ito dapat nilabas pa ni Daddy Donut, no? Para sa akin, hindi ko alam kung ano yung intention ni Daddy Donut sa paglabas nito, pero hindi po nakakatulong, no? Hindi po nakakatulong at lalong lumala yung sitwasyon, no? Wala namang doon guys, wala namang sasabi natin, wala naman talagang importanteng pinag-usapan doon, which is very normal, no? Very normal na pag nagkatampuhan yung dalawang magkarelasyon. So si Daddy Donut is tiyuhin, no? Siya yung nagiging tulay ni Langga Rachel kasi siyempre gusto niya rin siguro na maayos yung relasyon ni Langga Rachel bilang pamangkin niya dito kay Dodong Ruel. So natural lang yan, no, na nagkaroon ng kumbaga tulay-tulay, no? So tapos na yun no? Tapos na yung kwento na yun, and that was 2024, 2026 na po tayo ngayon, no? So hindi na po dapat inhalongkat yun, hindi na po dapat pinag-uusapan yon, no? Kasi hindi po talaga nakakatulong, lalo nakakagulo. Ngayon, dahil sa conversation na yan, parang naungkat na naman, no? Alam nyo, sa isang babae, natural lang yan. Tayong mga babae, mga pride talaga tayo, no? At tayong mga babae, minsan, naghihintay talaga tayo na tayo yung suyuin ng mga lalaki. Pero hindi ibig sabihin na porket babae tayo, nakakabata tayo, tayo na lang maghintay na suyuin ng lalaki. Kasi alam nyo guys, ang mga lalaki, once na yung ego na nila ang matamaan, mahirap na po yan, no? Mahirap na yan, kahit na masakit para sa kanila yan, kahit na mahal-mahal ka ng mga yan, di ba? Hindi mo yan sila mapipilit guys. And depende kasi yan sa personalidad ng isang tao. Ngayon, kung meron mang nakakakilala sa pagkatao at sa personalidad ni Dodong Ruel at ni Langga Rachel, sila lang yon,
no, sila lang yon. And kung ano man po yung talagang rason ng hindi nila pagkakaintindihan lately, no, ay sila lang po din lang nakakaalam. Sabi ko nga, tahimik naman yung dalawa, pero tayong mga supporters, tayong mga nagbibigay ng opinion at reaction, tayo minsan yung nagsasalita in behalf of them na minsan hindi nakakatulong kundi lalong nagkakagulo. Ngayon, okay na sana Kaya nga sabi ko sa mga unang reaction ko, respeto natin kung ano yung desisyon nila. And malay natin, di ba, sa ngayon, pinapahinga muna nila yung puso nila. Pero hindi natin alam, no, maybe sooner or later, or balang araw, hindi natin alam, kung sila talaga. If they're meant to be, they're meant to be, no? If not, is not talaga, no? Kasi, sabi ko nga, hindi natin matuturuan yung mga puso natin. And may mga sitwasyon talaga minsan na hindi natin kontrolado. So ngayon, lumalala itong mga issue na to dahil dito sa conversation na nilabas ni Daddy Donut. Nasabi ko nga, hindi na naman dapat ilabas pa kasi past na ito tapos na ito, 2024 pa ito, na-settled na ito. Kumbaga, naging ano na lang ito, naging isa sa mga naging tawag dito, kwento ng buhay magkarelasyon nila ni Dodong Roel at nilang ka Rachel. Tapos na yun Hindi ko alam talaga guys kung anong purpose nila ni Donut. At dito ngayon nakafocus ang issue. Kumbaga, binabalik-balikan itong mga conversation na to na hindi naman ito related ngayon kasi tapos na nga to, na-settle na nga ito guys Diba? Kumbaga sa utang, bayad na, no? Bayad na to. So, wala na sana, no? Close book na sana ito. So, ang nangyari ngayon, panibagong issue na naman ito na hindi natin alam. Kasi ako guys, feeling ko, hindi maging... Kasi parang tinitingnan ko, malalim talaga yung pinagugutan nilang ka Rachel. Hindi natin alam kung meron din nagawa si Dodong Ruel na yun yung tawag yung dahilan kung bakit parang nagtampo talaga silang ka Rachel, or baka sabihin natin na ego at pride lang din nilang ka Rachel, no, na sa ngayon ay parang hindi talaga siya mapasuyo-suyo ni Dodong Ruel, or hindi rin natin alam kung ano din ang rason ni Dodong Ruel na parang nag-give up na rin siya. Pero last 2024, based doon sa conversation, sabi ni Dodong, kasama silang ka Rachel sa mga plano niya. So, ibig sabihin, andoon yung tawag dito, andoon yung pangarap ni Dodong Ruel na silang ka Rachel yung gusto niyang makasama sa buhay kasi plano di ba? But sabi ko nga guys, hindi natin hawak ang pangyayari, no? Hindi natin hawak yung magiging destiny natin, no? So kung ano man po yung nagiging nangyari ngayon sa relasyon ni Dodong Ruel, hindi po natin hawak yung sitwasyon hindi rin natin mapipilit si Dodong Ruel na suyuin si Langga Rachel kung alam ni Dodong Ruel na kung hindi na talaga madala sa pagsuyo at saka ang daming priority ni Dodong Ruel ngayon, no? Bukod sa pagcha-charity, may mga bahay pa siya nasikaso, may pamilya pa siya. So, kumbaga, ang daming iniisip ni Dodong Ruel. So, wala nga naman na mag-focus lang siya dito sa pagsuyo kay Langga Rachel, no? Kasi, pwede namang iset aside muna yan, unahin muna yung mga priority niya. And then, hindi rin natin alam kung ano din yung iniisip nilang ka Rachel at kung ano yung mas priority para sa kanya ngayon kasi nag-aaral siya, syempre breadwinner siya, tapos meron siyang mga ginagawa, no? Nag-affiliate siya sa TikTok, nagbebenta ng mga product para kumita din, no? So, hindi natin alam guys kung ano, sila lang talaga nakakaalam kung ano yung totoong rason at kung ano yung mga plano nila, no? Tayo bilang mga supporters, dito lang tayo, wala tayong magagawa, no? Hindi natin hawak ang manubela ng buhay nila, no? Nilang dalawa. And pagdating doon sa panunumbat kay Langga Rachel, parang hindi naman po appropriate na isumbat natin lahat, no? Kasi kung anong meron sila nilang ka Rachel ngayon, pinaghirapan niya yan, no? Kung ano man po yung mga na-benefit silang ka Rachel dati, nung time na kino-content siya, kumbaga, incentives lang din niya yun. Kumbaga,
dapat lang na meron siyang ano, kasi at that time hindi lang naman sila nakaupo sa bahay nila para tumanggap lang na tumanggap ng tulong. Remember, kino-content po silang Rachel nung time na yon, no? Yes, may kaakibat na kasikatan at dumami yung mga sponsors niya, pero hindi po siya paupo-upo lang, kundi talagang nagtatrabaho siya bilang love team ng Rochelle at that time, no? And hindi rin po natin masusumbat, no, na kung ano yung narating nilang Rachel ngayon, kasi kahit po mahirap ang buhay nila dati, naitaguyod po ni Tatay Raisan at ng kanyang asawa yung buhay nila. Nakilala lang po silang Rachel at nakareceive sila ng mga blessings. Ilang taon na silang Rachel, no? Apat sila magkakapatid. Nabuhay po sila na wala pong mga sponsors. Nabuhay po sila at nakapag-aral po sila na wala pong mga sponsors. Ngayon, kung nagkaroon na maraming sponsors at gumanda yung buhay nila, well, di ba? Pagmamahal ng mga sponsors yun. And besides, hindi naman sila nanlimos, hindi naman sila namilit. Kumbaga, kusa ng mga sponsors yun kasi naawa at natuwa sila kay Rangga Rachel. At the same time, no, meron sila na benefits enjoyment, no? Enjoyment. So, kay Dodong Ruel, ganun din, no? Isa ang love team ng Rochelle para nagbigay ng daan para kay Dodong Ruel na sumikat siya, nagkaroon din siya ng maraming mga sponsors dahil rin po sa love team ng Rochelle, no? Lumaki yung kanyang charity. So, in short, they are both benefited kung ano man po yung mga blessings na natatanggap nila, kasi pinaghirapan nilang dalawa yon. Kumbaga, deserve nila na magkaroon ng kanya-kanyang mga blessings dahil po sa love team ng Rochelle, no? Sabi ko nga, hindi naman sila nakaupo lang para tumanggap ng mga blessings, kundi talagang pinaghirapan at pinagtrabahuhan nila yon, no? So, natural lang po kay Tatay Raisan na masaktan, makapagsalita din po ng medyo mataas ang emosyon, kasi anak na yun 'di ba? Iba na po para sa mga magulang, iba na 'yan pag anak mo na yung ano na nadadamay. Iba na yung pag anak mo na yung tinitira, no? So, ayan guys, no? Ako parang so far, wala pa naman akong nakita or narinig na mga sponsors na nanunumbat kay Dodong Ruel at kay Rangga Rachel. Actually, yung mga sponsors, tahimik nga lang no? May mga sponsors dyan na ganito man yung nangyari sa dalawa, pero yung pagmamahal at suporta nila naandyan pa din naman, no? So, masyado tayong agresibo, tayong mga supporters, masyado tayong agresibo na hindi natin alam na yung mga sponsors nga, di ba, tahimik lang sila na kung tutusin, sila yung nagbibigay, sila yung naglalabas ng pera, no? Sila yung tawag dito, sila yung nag-e-effort, no, para mag-share ng blessings nila dito sa dalawa. Tapos tayo dito, sobra tayong hyper, mas sobra mataas yung emotion natin, no? So, wala tayong magagawa, guys, kung hindi talaga sila magkatuluyan, kahit magtambling-tambling, wala tayong magagawa. Kasi at the end of the day, di ba, buhay nila yan, sila pa din naman magdadala, no? Kung ano man yung mga magiging consequences sa sitwasyon ngayon, sila pa din naman dalawa magdadala niyan, no? So, di natin alam, guys, no? Di natin alam kung anong plano ni Dodong, no? Siguro sa ngayon, busy pa si Dodong, hindi pa niya talaga mabigyan ng time yung problema na yan, no? Kasi distraction yan, guys, Marami siyang priority. Si Rangga Rachel, nasa exam din siya ngayon, and may mga dami din siyang iniisip. So, hindi rin natin alam kung ano din yung mga plano niya, no? Pero, bata pa kasi si Rangga Rachel, guys, no? So, hindi natin pwedeng sabihin na kailangan si Dodong Ruel talaga yung makakatuluyan niya, no? Sa bata pa niya, marami pa siyang tatahakin na mga tawag dito, mga pagsubok sa buhay, no? Bata pa siya, marami pa siyang mga challenges na pagdadaanan, no? So, siguro, isa si Dodong Ruel na naging naging daan para magiging maging matured siya pagka magkakaroon ng experience, kasi kung ano man yung mga nangyari sa kanila ni Dodong Ruel ay magiging kanya yon, magiging motivation yon, magiging inspirasyon at magiging lesson learned sa kanya yon para ma-adjust niya kung ano yung mga dapat niyang baguhin habang tumatanda siya or habang nagkakaedad siya, nagmamatured siya, no? Same lang din kay Dodong Ruel. Siguro kung ano man po yung nangyari sa kanila ni Rangga Rachel, may mga learnings din si Dodong Ruel na natutunan doon. May mga motivation, inspiration din siya natutunan doon. Diba? So, wag tayong guys, wag tayong masyadong impulsive. Wag tayong masyadong
tawag dito, pala desisyon, huwag tayong masyadong palautos or assuming para sa kanilang dalawa kasi buhay nila yan eh. Bilang supporter, dito lang tayo, no? Ngayon, kung feeling mo na-stress ka, feeling mo hindi ka na masaya kasi sobrang toxic na, sobrang maraming na issue na, pwede ka muna magpahinga. 'Di ba? Pwede ka muna magpahinga kasi wala naman tayong wala naman tayong commitment talaga na kailangan magstay ka diyan eh. Kasi unahin po natin yung inner peace natin, unahin po natin yung peace of mind natin, no? Bago po yung ibang tao. So, ako guys, pagdating yun talaga yung pinakayaw ko sa lahat eh. Yung pag tumulong ka, manumbat ka, no? Kasi ako naniniwala ako, pag tulong kasi word na tulong, dapat galing sa puso. No, at saka once na binitawan mo na yung pera mo at binigay mo sa ibang tao, hindi mo na yung pag-aari. So, pinaka-hate ko talaga sa lahat na sumbatan kung ano yung itinulong mo. Sabi ko nga sa inyo guys, kung ano man yung nagbago sa buhay nila nilang Rachel ngayon, blessings yun para sa kanila. No? Kasi although na mahirap ang buhay nila dati guys, pero tahimik, walang issue. Ngayon siguro talagang itinadhana na ma-discover siya ni Vincent Calyada para matulungan siya. Well, deserving naman talaga silang tulungan kasi nakita natin yung sitwasyon ng buhay nila, no? So dapat maging masaya na lang tayo kung ano yung nagbago sa buhay nila kasi 'di ba, sino ba naman ang gusto na ipinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap, no? And ano yun guys eh, kung ano man yung nangyari sa buhay nila ni Langga Rachel ngayon, siguro ano yun, talagang yun talaga yung para sa kanila. Inilaan talaga ni Lord yun para sa kanila na magkakaroon sila ng pagbabago sa buhay nila guys, no? So hindi na dapat isumbat yun, no? Kasi sabi ko nga, kung nagbago man ang buhay ni Langga Rachel, kung may itinulong man si Dodong Ruel para nagbago ang buhay ni Langga Rachel, vice versa, no? Siguro naman may naitulong din si Langga Rachel doon kay Dodong Ruel para ma-improve din yung buhay ni Dodong Ruel, and magkaroon din siya ng tawag dito ng mga blessings, no? Yan, no? Si Langga Rachel, nagbago ang buhay, nagkabahay, nakapag-aral, natulungan niya yung mga kapatid niya makapag-aral. Si Dodong Ruel ngayon, nakapagpatayo ng bahay niya, di ba? Natutulungan din niya yung pamilya niya. So, kung titingnan nyo guys, they are both benefited because of the sponsors, because of the supporters, no? So, wag na tayong manumbat guys, no? Wag na tayong manumbat kasi parang lumalabas niya na tumutulong nga kayo pero nanunumbat naman kayo, 'di ba? So maging masaya na lang tayo guys kung ano yung narating nila sa buhay nila. And nakita naman natin na kung blessed si Dodong Ruel, ay nagsishare din siya ng blessing sa ibang tao, no? Kung blessed man silang ka Rachel, vice versa, nagsishare din siya ng mga blessings sa ibang tao, 'di ba? So ganun lang yun guys, no? Respeto natin kung ano yung mga desisyon nila, and magiging magiging sensitive tayo sa naramdaman nila ngayon. So sabi nila si Rachel parang hindi daw nasasaktan. Alam nga naman mukmuk sa isang tabi yung bata, 'di ba? So kailangan niyang ipagpatuloy ang buhay niya no matter what. Life must go on kasi nga may pamilya siya na dapat niyang suportahan, may mga kapatid siyang nag-aaral. So ano gusto niya ipakita niya sa inyo, yung nagmumukmuk sa isang tabi, 'di ba, na walang mangyari sa buhay niya? No. You need to be a fighter, no? Lalo na kung ikaw yung pinaghuhugutan ng lakas ng pamilya mo. At si Langga Rachel, diyan humuhugot yung pamilya niya, yung mga kapatid niya sa kanya, 'di ba? So, dapat lang guys, no, kasi nakikita lang natin siguro na medyo okay si Langga Rachel, medyo masaya siya, nagti-TikTok siya, no? Pero hindi natin alam guys, deep inside yan sa puso niya, durog na durog yan, no? May mga tao minsan na ayaw niyang ipakita sa mga supporters niya kung ano yung mga pinagdadaanan niya kasi ayaw niyang magbigay ng bad vibes sa mga supporters niya, 'di ba? Kasi kung meron man siyang problema, sa kanya na lang 'yon. No, sa kanya na lang 'yon, 'di ba? So, 'yun guys. Huwag tayo masyadong judgmental, no? Huwag tayo masyadong mag-overthink, huwag tayo masyadong tawag dito. Huwag tayo masyadong exaggerated,
No, huwag tayo masyadong exaggerated. And yun lang, respeto lang kasi, 'di ba? Hindi naman yan sila ipinanganak na tinulungan lang ng mga sponsors. Nabuhay sila ng ilang taon na wala yung mga sponsors. So, blessed lang talaga na nabigyan sila ng pagkakataon na mabago yung buhay nila. No? And nakikita naman natin na nagsusumikap din naman sila para kahit papaano ay ma-maintain nila yung kung anong meron sila ngayon at nag-i-extend din sila ng tulong sa ibang tao, guys. No? So, ako feel ko yung naramdaman ni Tatay Raysan kasi masakit talaga sa magulang, guys, pag anak mo na yung na-involved, no? Kaya nga minsan pa yung mga sakit yung anak natin, kung pwede nga lang, no? Tayo na lang yung tayo na lang yung magsasuffer, di ba? So, natural lang yun, guys, kay Tatay Raysan, no? It's a very common reaction, it's a very natural reaction sa isang tatay or sa isang magulang na masaktan. No? So, yun, guys, no? Huwag na natin dagdagan, guys, no? Kay Daddy Donut, no? Sana Daddy Donut, bawas-bawasan muna yung masyadong pagsasagot sa mga issue, no? And huwag tayong masyadong tawag dito, patola, no? Kagaya niyan, yung nilabas mo yung convo na yan, di ko alam kung anong intention. Para sa akin, hindi yan nakakatulong. No? And besides, 2024 pa yan. What for? What for na inilabas mo ngayon? No? So, kita mo, nangyari ngayon, masyadong nabas si Langga Rachel, masyadong nabas si Dodong Ruel. Diba? So, hindi nakakatulong yung paglabas mo ng conversation. No? Parang na malabas dito, parang wala lang. Ikaw lang yung kumita dito. Diba? Binigyan mo na ng content yung mga reaction, mga reactor. No? And, siyempre, kanya-kanyang loyalty. So, yung mga loyal kay Langga Rachel, binabas si Dodong Ruel. Yung mga loyal kay Dodong Ruel, binabas si Langga Rachel. So, do you think nakakatulong yung paglabas mo ng convo? No. Na kaya minsan, guys, no, isip-isip din tayo, no? Bago tayo gumawa ng mga desisyon or magbitiw ng mga salita, no? Unahin mo na gamit ang utak, huwag yung puso, huwag yung emotion, no? Kasi minsan, pag emotion yung inuuna natin, nagiging bobo tayo. Di tayo makapag-isip ng tama, no? So, ayan, guys, maraming salamat. And ako nag-o-observe lang ako, guys, no? Kasi ayaw kong magsalita kasi wala akong basihan eh. Unless kung sa bibig mismo ni Dodong Ruel nang galing yung statement niya at sa bibig ni Langga Rachel galing yung statement nila, doon ako magbibigay talaga ng reaction, no? So, maraming salamat and God bless everyone.